Maagang nagigising si Molly Santiago, 29 na taong gulang at isa ng ganap na doktora sa isang kilalang pribadong ospital sa lungsod. Kilala siya bilang istrikto, palaging seryoso, at halos walang oras para sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang puting coat at matatag na tindig ay isang pusong hinubog ng kahirapan at pangarap. Para kay Molly, ang pagiging doktora ay hindi lamang propesyon. Ito ay pangakong binitawan niya sa sarili noong siya'y bata pa lamang. Lumaki siya sa isang maliit na barong-barong sa probinsya. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver, habang ang kanyang ina naman ay naglalabada upang may pandagdag sa gastusin. Maraming gabing kandila lamang ang ilaw niya habang nag-aaral. "Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Yan ang tanging maipapamana namin sa iyo," madalas sabihin ng kanyang ina. At bawat salitang iyon ay baon niya hanggang sa pagtanda. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Ilang beses siyang muntik nang huminto sa kolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumitibay. Naging working student siya, tumanggap ng scholarship, at tiniis ang pagod at puyat. "Hindi ako pwedeng sumuko," bulong niya sa sarili tuwing siya'y napapagod. "Hindi ito para lang sa akin, kundi para sa pamilya ko." Dahil sa kanyang dedikasyon, wala siyang naging oras para sa pag-ibig. Sa edad na 29, wala pa siyang naging nobyo. Madalas siyang biruin ng mga kasamahan. "Doc Molly, kailan ka naman mag-aasawa?" tanong ng isang nurse pinsan. Ngumingiti lamang siya. "Kapag tapos na ang lahat ng pangarap ko," sagot niya. Kahit sa totoo lang ay hindi niya alam kung kailan mangyayari iyon. Sa ospital, kilala si Molly bilang mahigpit at diretsong magsalita. Ayaw niya ng pagkakamali pagdating sa pasyente. Ngunit ang hindi alam ng marami, madalas siyang nag-iiwan ng sariling pera para sa mga pasyenteng kapos sa pambayad. Tahimik lang siyang tumutulong, walang hinihintay na kapalit. Sapagkat para kay Molly, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa pusong marunong lumingon sa pinanggalingan. Isang abalang umaga sa ospital, nang unang mag-cruise ang landas ni na Molly at Jefferson. Katatapos lamang ng 3 sunod-sunod na konsultasyon ni Doc Molly nang ipasok sa kanyang klinik ang isang bagong pasyente, si Jefferson Sandoval, 32 taong gulang. Maayos ang postura nito. Simple, ngunit malinis ang pananamit at may kakaibang kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin ang pagiging magalang ng binata. "Good morning, Doc," pati ni Jefferson na may bahagyang ngiti. "Good morning. Anong nararamdaman natin ngayon?" Profesional na tugon ni Molly habang sinusuri ang kanyang chart. Habang tinatanong niya ang kalagayan ng pasyente, napansin ni Jefferson ang kakaibang aura ng doktora. Seryoso, ngunit may lambing sa paraan ng pagsasalita. Hindi ito katulad ng ibang doktorang nakilala niya. Detalyado ang bawat tanong, maingat ang bawat paliwanag. Nang matapos ang check-up, mahinahon siyang sinabihan ni Molly, "Wala namang seryoso, pero kailangan mong bawasan ng stress. Hindi sapat ang pera kung kapalit naman ay kalusugan." Napangiti si Jefferson sa sinabi nito. "Mukhang expert kayo, hindi lang sa katawan, Doc, pati sa buhay." Biro niya. Saglit na napatingin si Molly at bahagyang napangiti. Isang bagay na bihira niyang gawin sa pasyente. "Parte ng trabaho ko ang magpaalala." Simpleng sagot niya bago ibalik ang atensyon sa reseta. Paglapas ni Jefferson sa klinik, hindi mawala sa isip niya ang doktora.
Hindi lamang sa ganda nito siya nabighani, kundi sa talino at kabutihang nakita niya sa maikling sandaling iyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may babaeng pumukaw sa kanyang interes. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa pagkatao. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, may desisyong nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito basta paghanga lang. Bulong niya sa sarili. Gusto ko siyang makilala, pero hindi bilang mayamang negosyante. At doon nagsimula ang plano niyang kakaiba. Isang paraan upang masubok at makilala ang totoong puso ng doktora. Ilang araw matapos ang kanilang unang pagkikita, may bagong tindero na pumwesto sa labas ng ospital. Isang lalaking may dalang malaking bilao ng puto, nakasimpleng t-shirt, kupas na maong at tsinelas. Walang makapagsasabi na ang tindero ng putong iyon ay si Jefferson Sandoval, ang negosyanteng may-ari ng ilang matagumpay na negosyo sa bansa. Ngayon, isa siyang payak na vendor na nakangiti sa bawat dumaraang tao. "Puto po, mainit-init pa," masiglang tawag niya habang nag-aalok sa mga nurse at bantay ng pasyente. Malayo ito sa kanyang nakasanayang mundo ng meeting rooms at business suits, ngunit sa kakaibang paraan. Mas naramdaman niya ang saya sa simpleng pakikisalamuha sa mga tao. Hindi siya kinikilala bilang mayaman, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Isang tanghali, habang break time ni Molly, napadaan siya sa harap ng ospital. Pagod ang kanyang mukha matapos ang mahabang oras ng duty. "Dok, baka gusto niyo po ng merienda. Libre ko na po ang isa." Alok ni Jefferson na kunwaring ngayon lang siya nakita. Saglit siyang napatingin dito. "Magkano?" Diretso niyang tanong. "20 lang po, pero para sa inyo, libre na." Nakangiting sagot ng binata. Napailing si Molly ngunit napangiti. "Walang libre-libre. Babayaran ko ng tama." Sagot niya sabay abot ng bayad. Napansin niya ang magalang na pananalita at ang paraan ng paggiti ng tindero. Parang pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang kanilang pagkikita tuwing break niya. Hindi man mahaba ang usapan, laging may magalang na bati at simpleng kamustahan. "Pagod po ba kayo, Doc?" Minsang tanong ni Jefferson. Sanay na. Napapansin ni Molly ang kakaibang kabutihan ng tindero. Walang bastos na tingin, walang yabang, puro respeto lamang. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na lamang basta tindero ng puto ang tingin ni Molly sa binata. May kakaiba sa kanya, sa paraan ng pagsasalita, sa kumpiyansa sa sarili, at sa mga matang tila may itinatagong kwento. At sa bawat pagdaan niya sa labas ng ospital, hindi niya namamalayang hinahanap na ng kanyang mga mata ang simpleng tindero na may dalang bilao ng puto. Habang tumatagal ang mga araw, hindi na lamang simpleng bilihan ng puto ang nagaganap sa pagitan ni Molly at Jefferson. Sa bawat break time ng doktora, tila may inaabangan na siyang maikling pahinga sa harap ng ospital. "Dok, mukhang mas pagod kayo ngayon ah," bati ni Jefferson. Isang hapon habang inaabot ang supot ng puto. Napabuntong hininga si Molly. "May batang pasyente kasi ako. Kailangang operahan. Sana maging maayos ang lahat." Sa simpleng usapan na iyon, nagsimula ang mas malalim na pagbubukas ng kanyang puso. Isang araw, naupo si Molly sa maliit na bangko malapit sa pwesto ni Jefferson. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya'y magaan kausap ang binata. "Alam mo, hindi naging madali ang buhay ko," husa niyang sabi habang nakatingin sa malayo. Tahimik namang nakinig si Jefferson.
Anak lang ako ng tricycle driver at labandera. Kaya siguro ganito ako kaseryoso sa trabaho. Ayokong bumalik sa dati. Pero hindi po kayo nagbago, sagot ni Jefferson nang may paghanga. Kahit doktor na kayo, ramdam ko pa rin yung kababaang loob nyo. Napangiti si Molly sa narinig. Habang lumalalim ang kanilang usapan sa bawat araw, mas lalo namang humahanga si Jefferson. Hindi ito materialistikong babae. Hindi ito mayabang. Sa halip, puno ito ng pangarap at malasakit sa kapwa. Nakita niya kung paano nito tinutulungan ang mga pasyenteng walang pambayad at kung paano nito inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Bihira ang taong katulad mo, bulong niya minsan. Halos hindi namamalayan. Si Molly naman ay hindi kailanman nagtanong kung gaano kalaki ang kinikita ni Jefferson sa pagbebenta ng puto. Hindi niya ito minamaliit o kinakaawaan. Para sa kanya, marangal ang anumang trabaho basta ito'y tapat. Ang mahalaga, marunong kang magsumikap. Sabi niya minsan, walang maliit o malaking trabaho. Doon, lalong napatunayan ni Jefferson na tama ang kanyang desisyon na kilalanin siya sa ganitong paraan. Sa gitna ng maiingay na sasakyan at abalang paligid ng ospital, nabuo ang isang tahimik ngunit malinis na pagkakaibigan. Walang halong pagmamataas, walang halong pagkukunwari. Kahit isa sa kanila ay may lihim. Sa simpleng bangkong iyon, sa tabi ng bilao ng puto, unti-unting umuusbong ang damdaming higit pa sa inaasahan nilang dalawa. Isang tahimik na hapon, mas maaga ang uwian ni Molly matapos ang mahabang duty. Naupo siya sa pamilyar na bangko sa tabi ng pwesto ni Jefferson. Kapansin-pansin ang kakaibang seryoso sa mukha ng binata habang inaayos ang kanyang bilao. Dok, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Medyo kabado nitong tanong. Napatingin si Molly, bahagyang nagulat sa tono nito. Bakit? Parang ang bigat naman yan. Biro niya upang gumaan ang sitwasyon. Ngunit nanatiling seryoso si Jefferson. Matagal na kitang gustong sabihan ito, hindi lang bilang suki ng puto, kundi bilang isang lalaking humahanga sa'yo. Saglit na natahimik ang paligid, tila pati ang hangin ay nakikiramdam. Hindi agad nakapagsalita si Molly. Hindi niya inaasahan ang pagtatapat. Jefferson, mahina niyang sambit. Alam kong magkaiba ang mundo natin. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, agad sumagot ang binata. Hindi mahalaga kung ano ako ngayon. Ang mahalaga, totoo ang nararamdaman ko. Hinahangaan kita sa sipag mo, sa kabutihan mo, sa pagiging totoo mo. Huminga ng malalim si Molly. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Mahinahon niyang sagot. Lumaki ako sa hirap. Alam ko ang pakiramdam na maliitin. Kaya kung sakaling sasagutin kita, hindi dahil sa kung ano ang meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, kita sa kanyang mga mata ang kilig na pilit niyang itinatago. Hindi makapaniwala si Jefferson sa narinig. Ibig sabihin, may pag-asa ako? Tanong niya na may ngiti. Bahagyang tumango si Molly. Pero dahan-dahan lang tayo. Gusto kong makasigurado. Sa sagot na iyon, mas lalo pang nahulog ang puso ni Jefferson. Hindi siya minahal dahil sa kayamanan, kundi sa pagkataong ipinakita niya. Habang naglalakad pa uwi si Jefferson ng gabing iyon, puno ng saya ang kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang konsensyang kumakatok sa kanyang isip. Hindi ko pwedeng patagalin to.
Bulong niya sa sarili. Malapit na ang oras para sabihin ko ang totoo. Sapagkat kung ang pag-ibig ay nagsisimula sa katapatan, alam niyang hindi niya maaaring itago ang kanyang tunay na pagkatao habang tumatagal ang kanilang ugnayan. Habang kilala si Jefferson bilang simpleng tindero ng puto sa labas ng ospital, ibang-iba ang kanyang mundo sa likod ng pagpapanggap. Sa isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod, naroon ang kanyang pangunahing opisina. Malinis, moderno, at puno ng abalang empleyado. Siya pala ang may-ari ng isang kilalang food and retail business na may maraming sangay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa loob ng conference room, hindi siya si Kuya Puto, kundi si Mr. Sandoval, isang respetadong negosyante. Sir Jefferson, narito na po ang sales report para sa bagong branch sa Cebu, sabi ng kanyang assistant habang inaabot ang folder. Tahimik niyang inaral ang dokumento bago tumango. Ayusin ang distribution sa Visayas. Siguraduhin niyong hindi maaantala ang supply. Mahinahon ngunit may otoridad niyang utos. Ang kanyang mga tauhan ay nakikinig ng mabuti. Halatang sanay sa kanyang pamumuno at desisyon. Sa mga meetings, malinaw ang kanyang isip at mabilis magplano. Alam niya kung paano palaguin ang negosyo at paano pangalagaan ang kanyang mga empleyado. Hindi lang tubo ang mahalaga. Madalas niyang sabihin, importante ang tiwala at malasakit. Kaya naman mataas ang respeto ng kanyang mga tauhan sa kanya. Hindi lamang bilang boss, kundi bilang leader. Ngunit sa tuwing matatapos ang kanyang mga responsibilidad, tahimik siyang nagmumuni-muni sa loob ng kanyang opisina. Tinititigan niya ang larawan ni Molly sa kanyang telepono. Isang simpleng kuha habang ito'y bumibili ng puto. Tama ba ang ginagawa ko? Bulong niya sa sarili. Pinili niyang magpanggap, hindi upang manloko, kundi upang masigurong ang damdaming makukuha niya ay hindi dahil sa kanyang kayamanan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahid ng konsensya sa kanyang puso. Alam niyang habang tumatagal, mas lalong magiging masakit ang katotohanang itinatago niya. Ayokong masira ang tiwalang binibigay niya. Mahina niyang sabi habang nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Mas gugustuhin niyang malaman na mahal siya ni Molly bilang isang simpleng tao. Bago niya iharap ang buong katotohanan ng kanyang mundo. Isang hapon, inanyayahan si Molly ng kanyang kasamang doktor na dumalo sa isang medical seminar na ginanap sa isang kilalang hotel sa lungsod. Pagod man mula sa duty, nagpasya siyang sumama upang makadagdag sa kaalaman. Habang naglalakad siya sa labi ng hotel, napahinto ang kanyang mga paa nang may makitang pamilyar na mukha. Ngunit ibang-iba ang itsura. Sa harap niya ay si Jefferson, ngunit hindi nakatsinelas at may dalang bilao ng puto. Nakasuot ito ng mamahaling business suit, maayos ang buhok at may kausap na ilang lalaking tila mga executive. Mr. Sandoval, ready na po ang investor sa conference room, sabi ng isang staff. Nang marinig ni Molly ang apelyido, tila may kumalabog sa kanyang dibdib. Mr. Sandoval? Bulong niya sa sarili. Nagkatama ang kanilang mga mata. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Molly. Dahan-dahan siyang lumapit. Jefferson? Nanginginig ang tinig niya. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakaganyan? Sandaling natahimik ang binata. Tila alam na darating ang araw na ito, ngunit hindi handa sa mismong sandali. Huminga ng malalim si Jefferson. Molly, may kailangan akong aminin. Nagpaalam muna siya sa kanyang mga kasama bago hinarap
ang doktora. Hindi ako totoong tindero ng puto. Isa akong negosyante. May mga branch ang kumpanya ko sa iba't ibang lugar. Diretso niyang sinabi ang lahat kung paano siya nabighani sa unang pagkikita nila, kung bakit siya nagpanggap, at kung paano niya gustong masiguro na hindi sa pera nakabase ang pagmamahal na makukuha niya. Tahimik si Molly. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking akala niya ay simpleng vendor, ngunit ngayon ay isang matagumpay na businessman. Maraming tanong ang umikot sa kanyang isip. Nasaktan ba siya? Oo. Nagalit? Kaunti. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang iproseso ang katotohanan. Sa gitna ng marangyang labi ng hotel, nanatili siyang tahimik. Pinipilit unawain kung alin ang mas mabigat, ang kasinungalingan o ang pag-ibig na naramdaman niya. Sa isang tahimik na sulok ng hotel lobby, magkaharap na naupo sina Molly at Jefferson. Ramdam ang bigat ng sandali sa pagitan nila. Hindi agad nagsalita si Molly. Nakayuko lamang siya habang iniintindi ang lahat ng kanyang nalaman. Si Jefferson naman ay tila handang tanggapin ang anumang magiging reaksyon ng doktora. Molly, hindi ko ginawa yon para lokohin ka. Mahinahong panimula ni Jefferson. Noong una kitang makita sa ospital, umanga agad ako sa iyo. Pero natakot ako. Sanay akong lapitan dahil sa pera at pangalan ko. Gusto kong malaman kung paano mo ako titingnan kung isa lang akong ordinaryong tao. Tapat ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Napabuntong hininga si Molly. Alam mo ba kung anong masakit? Sagot niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi dahil mayaman ka. Masakit dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan agad ng totoo. Sandaling natahimik si Jefferson. Tila tinamaan sa sinabi niya. Tama ka. Agad niyang tugon. Nagkamali ako roon. Natakot lang ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iba na ang pakikitungo mo sa akin. Tumango si Molly. Pilit inuunawa ang sitwasyon. Jefferson, lumaki ako sa hirap. Hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Kung sinabi mo agad, hindi yun magbabago sa nararamdaman ko. Pero naiintindihan ko rin kung bakit ka natakot. Dahan-dahan siyang tumingin sa mga mata ng binata. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin naayusin to. Handa akong bumawi, sagot ni Jefferson nang walang pag-aalinlangan. Walang lihim, walang pagtatago. Kung gusto mong mag-umpisa ulit, gagawin ko. Sa mga salitang iyon, nakita ni Molly ang sincerity na una niyang hinangaan. Hindi perpekto ang simula nila, ngunit totoo ang damdamin. Matapos ang mahabang pag-uusap tungkol sa tiwala at respeto, pinili ni Molly na patawarin siya. Isang pagkakataon, sabi niya na may bahagyang ngiti, pero sa susunod, katotohanan agad. Napangiti si Jefferson, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Sa kabila ng pagsubok, mas tumibay ang kanilang samahan dahil ngayon wala nang maskara. Ang natira na lamang ay dalawang pusong handang magmahal ng totoo. Matapos ang pag-amin at pagpapatawad, hindi nagbago ang pakikitungo ni Jefferson kay Molly. Kung dati nakatsinelas at simpleng damit siya sa harap ng ospital, ngayon man ay naka-business suit na. Nanatili pa rin ang kanyang paggalang at pagiging maalalahanin. Hatid na kita pa uwi, Doc. Malambing niyang sabi isang gabi. Ngunit pareho pa rin ang tono. Walang yabang, walang pagmamataas. Para kay Molly, iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ipinakita ni Jefferson sa gawa, hindi lamang sa salita, na ang pagmamahal niya
ay hindi nakabase sa estado sa buhay. Patuloy niyang sinuportahan ang mga medical mission ni Molly at tahimik na nagdodonate sa ospital para sa mga kapuspalad na pasyente. Ngunit hindi ipinapaalam na siya ang may gawa. Ayokong magbago ang tingin mo sa akin dahil lang sa pera. Minsan niyang sabi, mas gusto kong makita mo kung sino ako kapag walang titulo. Isang linggo, inanyayahan ni Jefferson si Molly sa kanilang tahanan. Kinabahan man ang doktora, ngunit buong tapang siyang humarap sa pamilya ng binata. Ma, siya si Molly. Siya ang babaeng mahal ko. Buong pagmamalaking pagpapakilala ni Jefferson. Nagulat si Molly sa pagiging direkta nito. Ngunit mas lalo siyang naantig nang makita ang paggalang at pagtanggap ng pamilya ni Jefferson sa kanya. Naging formal ang panliligaw ni Jefferson. Hindi minadali ang lahat. Humingi siya ng pahintulot at patuloy na ipinakita ang respeto sa pamamagitan ng paghatid sundo, pagdalaw sa bahay ng mga magulang ni Molly, at pakilala sa sarili bilang seryosong manliligaw. Hindi kita mamadaliin, sabi niya minsan. Gusto kong siguraduhin na panatag ang puso mo sa akin. Isang gabi, dinala niya si Molly sa parehong lugar kung saan siya unang nagpanggap bilang tindero ng puto. Wala nang bilao ngayon, ngunit may maliit na kahon sa kanyang kamay. Dito nagsimula ang lahat. Nakangiti niyang sabi, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa puso. Lumuhod siya at marahang nagsalita. Molly Santiago, papakasalan mo ba ako? Sa ilalim ng simpleng ilaw ng kalye at sa gitna ng kanilang mga alaala, tumango si Molly na may luha ng saya dahil napatunayan niyang ang tunay na pag-ibig ay walang sukatan. Isang maaraw at masiglang araw ang kasal ni na Molly at Jefferson. Bagamat ang grande ang selebrasyon, may bulaklak, dekorasyon at maraming panauhin. Ramdam ang pagiging simple at makabuluhan ng okasyon. Hindi ito isang palabas ng kayamanan, kundi isang pagdiriwang ng dalawang pusong nagtagumpay hindi lamang sa buhay, kundi sa pagmamahal. Ang altar ay napapaligiran ng malalapit na kaibigan, pamilya at mga taong naging saksi sa kanilang paglalakbay. Habang sinusukat ang kanyang puting gown, muling naalala ni Molly ang kanyang nakaraan. Mula sa hirap ng buhay, sa mga gabing nag-aaral ng walang ilaw, sa mga puyat at pagsubok sa ospital, hanggang sa araw na ito, ramdam niya ang halaga ng bawat sakripisyo. Ngiti ang namutawi sa kanyang labi, hindi dahil sa marangyang kasal, kundi dahil sa bawat hakbang na ginawa niya para makarating sa puntong ito. Sa kabilang banda, si Jefferson ay tahimik, ngunit puspos ng emosyon. Hawak ang kamay ni Molly. Marahang sinabi, hindi ko pinagsisihan ang bawat sandali na nilagay ko para makilala ka. Ang pagpipili ang magmahal sa'yo, hindi sa yaman, ang pinakamatalik na desisyon sa buhay ko. Napangiti si Molly, huminga ng malalim, at naramdaman ang kabuuan ng katapatan at pagmamahal ng kanyang partner. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang magkasama sa hardin ng kanilang venue. Tahimik na nag-uusap tungkol sa pangarap, pamilya, at mga plano sa hinaharap. Jefferson, salamat sa pagpapatunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado ng buhay. Sabi ni Molly. Salamat din sa iyo, sagot niya. Nahanda kang ipakita na ang puso ang tunay na sukatan ng pag-ibig. Sa pagtatapos ng araw, sa pagitan ng mga halakhak at ngiti ng mga panauhin, nanatili sa kanilang isipan ng aral ng kanilang kwento, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa katapatan ng puso
at handang magmahal ng totoo. At sa simpleng pangako, magsisimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Punong-puno ng tiwala, respeto, at walang kapantay na pagmamahalan.